Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Ito na naman ang abang lingkod nyo sa Panginoong Kristo na makakasama nyo na isang oras sa programa po ng Diyos na maghari po sa inyo ng mabuting balita. Kayo po ay binabati ko ng isang mapagpalang Huwebes po ng gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa aming mga kapatid sa Pangasinense, sa Pangasinan, masanto siya, Huwebes siya, labid si kayon, amen. At sa mga kapatid natin sa ibang bansa, a blessed morning and afternoon po sa inyong lahat. At simulan na natin, nabanggitin ang ating mga kasama. Sa pagkakataong ito, nauna na si Brother Aldrin. Kasama na natin si Shengel Naomi, sila Ate Marites, si Ate Bless. Kanina pa ito, sila Ate Marita, Ate Tina, sila Ate Angel, sila Brother Dario, si Brother Rudy Guillermo. Kanina pa nag-aantaway ito, kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng excitement sa mga puso ng bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. At kasama na rin natin sila Ate Mary Ann Swin, sila Ate Neneng na sinasabing pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Si Ate Mary Ann, kasama rin po natin ang aking pinsan na si Ate Nobi, Hiron and Lopez Clan, sila Ate Rosie, ang Guillermo family, ang Perez family, ang Liabans family, si Nanay kanina pa, Nanay Glo, Nanay Bising, Nanay Belia, Nanay Ditas, kasama rin po natin sila Ate Angel, Ate Dina, kasama po natin, sino pa? Yung mga kapatid natin, sila Ate Cynthia, ang kapatid nating mga De La Cruz family, sila Sister Dita, Brother Toto, Annalisa at Abraham, at sa Isaac. Sila Ate Mercy po at sila Ate Rosie, kasama rin po natin, mga Tagaligaw, Albay, ang mga kapatid natin dyan sa compound po ng Esporsado, ang Talantrada, sila Ate Annalisa, sila Kuya Marlo, si Kuya Bam at si Kuya Marvin, si Ate Bam, si Kuya Marvin, ang Abinoha family, ang Talantrada family at Esporsado family. At ayan, nakita ko na ang pangalan ni Ate Mercy. Good evening daw po. At si Ate Marita at si Sister Lolit Cardona, sabi niya, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At direct from Papua New Guinea, si brother, ang aking inaanak na si Glay. At kasama rin si Ricky Vasquez. Sama na rin natin niya. Ang Villa Flores family, Fernandez family, si Base at si Julius. At si Ate Edna, Kuya Romy, ang Gemson family. Kasama rin pa natin sila Ate Bioli Cabanting, Nanay Elsa Cabanting, at sila Brother Persman Yap, at si Queenie Marquez. At kasama, yan, nakikita natin si Brother Allen Gascon, diyan po sa Impanta Gumian. At sila Brother Obet, Korea, doon sa Dinahican, Impanta naman, kasama diyan, magkakasama na silang nanonood, sila Sister Alma, Tatay Berto, Nanay Landa, at kanina pa, sabi ni Kuya Dario, okay na, nag-aabang na ako, sabi ni Kuya Dario, kasama si Mami Landa. Ayan, bumati na si Kuya Allen. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi na, humabol pa ng approve. At yung mga kapatid natin sa Curayaw, ang mga Acosta family, sila Ate Daisy, sila Tagumpay, Senior at Junior, sila Kuya Benson Mangente, Ate Lily, ang Mangente family, ang Cardinal family. Ayan, nakita ko na rin. Kasama na rin po natin si Sister Cherry Sakno,
ang mga kapatid natin, ang mga Gianowit. Si Gianna, kasama na rin po natin. Ayan, nag-ano na po sila. Nag-a-approvean ng dami ng lumalabas na emojing puso. At ihanda na rin ang ating mga Bible po. Tayo po ay maghihintay lang ng konting sandali at magsisimula na po tayo. At sabihin mo dyan sa katabi mo, God bless you. And a happy New Year. Yeah, praise the Lord. At batiin na rin natin yung mga kapatid natin sa ibang bansa. Sila MJ Manalo, Wena Villa, Joanna Rumakin, sila Ate Celeste Moreno, sila Ate Lolit Bernaldez. Ang kapatid natin si Jason Liaban, sila Angel Pini, si Meds, at yung kapatid natin sa Germany, sila Ate Mary Grace at Michael. At sa Singapore naman, sila Ate Lara Melisa at si Kuya Dong, ang Pangilinan family. Ayan, nakita ko na si Ate Det at si Kuya Johnny, direct from Bacolod. At yung mga kapatid natin sa Lawaan, ang Bonyol family, na sila Ate Ching, Brother Danny, Brother Dennis, at si Pastor Lance Makatangay, kasama si Ate Elaine. Sila Sister Elaine, Nanay Ganding, at sa Bakubak naman, si Pastor Ruel, at si Sister Michelle, at si Nanay Vicky, at Tatay Tulding. Sa Davao, ating batiin din yung kapatid natin dyan. Sila Ate Tess Paes, sila Sister Bergie Tolentino, Nanay Sean, Sister Sean, huwag natin patandain. At mga kapatid natin si Raul Sanchez, at yung mga kapatid natin sa Digos, at gayon din si Brother Pepe Peñamante and family. At sa Real, batiin natin sila Ate Luisa Orquia at sila Ate Tess Lazaro, ang mga Dimalaluan family. At sino ba ito? At good evening daw sa kanyang alma mater na sila Sister Estrella Mangsak. Sila mga kabatch ni Ate Maribel Vergara. Ang mga Vergara family dyan, ang mga Librilla Espinosa, dyan sa Dapitan, at mga Aliswan. Si Angie Mawal, Ate Angie Mawal, at si Ate Angie Rodriguez sa Porac, Pampanga. At yung mga pisan ko po sa Pangasinan, ang mga Riquelman, si Ate Gina, ang mga Risuelio clan. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa oras na ito, tayo po ay manalangin na. Tayo ay panandalian yumuko, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Ama naming Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagkakatipon, at sa iyong presensya, dalangin po namin, O Diyos, na ang iyong pagpapala ay sumagana po sa amin, na ang aming mga labi ay mamutawi ng pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba sa iyong kadakilaan. Maraming salamat sa buong maghapon ng pag-iingat. Maraming salamat sa lakas na iyong saganang ipinagkaloob sa amin upang kami po ay magtagumpay sa buong araw na ito. Maraming salamat sa isang oras na ito na puno ng pagpapala, maloob sa aming paglilingkod po sa iyo. Tubugin mo po kami na maging kalarawan ng Panginoong Kristo. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. At ating pong buksan yung ating mga Biblia sa Acts 18 verse 9 to 11. Verse 9 to 11. Acts 18.
At mga minamahal ko mga kapatid, itong ating pagsasalusaluhan ay continuation po ito ng ating pinag-aralan kahapon. Ang ating pamagat kahapon at ngayon ay God's encouragement to His faithful servants. At yung kahapon nga po, ating tinalakay kung papaano nagbibigay ng pagpapatibay loob sa atin ang Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Tayo po ay sa ating pamumuhay bilang Kristiyano at pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay dumadanas din tayo ng panghihina, pagod, kawalan ng pag-asa, minsan takot din. At ito ay natural lang sa isang Kristiyano. At kahit tayo ay dumadaan sa ganito, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Laging siya ay nagbibigay sa atin ng pagpapatibay loob. At ating tinalakay nga kahapon, kapatid, na paano nagbibigay ng pagpapatibay loob sa atin ang Panginoon sa ating pagsunod ng paglilingkod sa Kanya. Una, tinalakay natin na ang Diyos po ay nagtatabi sa atin pag tayo ay naglilingkod at nag-iisa o kahit tayo ay may kasama sa paglilingkod natin, laging nagtatabi ang Diyos sa atin ng Christian companion po natin. Ito po, katulad ni Pablo, paano pinalakas ng Diyos si Pablo sa kanyang paglilingkod nung siya ay nasa Corinto na nag-iisa. Ay hindi po aksidente na si Emperador Claudio ay nagbigay ng utos na lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. At isa po dito sa mga umalis na mga Hudyo ay ang mag-asawang si Aquila at si Priscilla. At nang sila ay dumating nga po sa Corinto, nakilala nila si Pablo at pinatira si Pablo sa kanilang tahanan at isinama na rin sa negosyo nilang tent making. Ganon po, kapatid, na nagbibigay ng pagpapatibay loob sa atin ang Diyos sa ating paglilingkod kung tayo ay nag-iisa. At pangalawa na ginagawa ng Diyos, kapatid, para tayo ay bigyan tibay ng loob sa ating paglilingkod, ito pinalalakas tayo mula sa banal na kasulatan. Si Pablo po ay binigyan ng kalakasang loob sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa kanyang pagngangaral, marami po ang hindi naniniwala. Lalo na ang kanyang kababayan. Ngunit binigyan siya ng kalakasan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan na nasasaad po sa Ezekiel 33, 1-10 na pag ikaw ay nangangaral bilang isang bantay ng pananampalataya sa tahanan ng Israel at ikaw bilang bantay ay pinagsigawan mo ang mabuting balita ng pagdumarating ang mga kaaway ay ihipan mo ang trumpeta bilang babala sa mga kababayan mo para sila ay maligtas. Kung sila man ay makinig, sila ay maliligtas. Ngunit kung hindi sila makinig, ngunit binabalaan mo, ito ay wala ng pananagutan sa iyong kamay ang kanilang mga kapahamakan. Sila ay napahamak at ito ay pananagutan sa kanilang hindi pakikinig. Ang kanilang mga dugo ay nasa kanilang mga kamay at wala na sa kamay ng bantay. Gayon din sinasabi sa atin na pag tayo bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinabihan ng mga taong ating pangangaralan o pagbabahagian ng kanyang salita at ating ibinahagi ang mabuting balita sa kanila. At kung hindi man sila maniwala, hindi na nating pananagutan ang kanilang dugo pag sila ay napahamak. Yan po ang sabi ng mabuting balita. At mayroon din sinabi ang Panginoong Kristo sa Lucas chapter 9 that if these people, and whenever these people do not receive you,
when you leave the place, shake off the dust of your feet as a testimony against them. Ito po yung tinuro ng Panginoon na magdadala ng mabuting balita sa tahanan ng Israel. At kung hindi pinaniwalaan nga, pagpagin mo ang iyong paa. Hindi lamang pinagpag, kapatid. Hindi lamang simpleng pinagpag ni Apostol Pablo ang kanyang paa, kundi tinanggal niya ang kanyang balabal, pinagpag ito bilang patotoo laban sa mga kababayan niya at mga ibang tao na hindi naniwala sa mabuting balita. Ngayon, tutungo po tayo dito sa chapter 18, verse 9 to 11. Ano pa ang itinuturo ng banal na kasulatan sa pagbibigay tibay ng ating loob ng Panginoon? Paano pinalakas ng Panginoong Jesucristo si Pablo sa kanyang paglilingkod? Dito sa verse 9 to 11, basahin po natin, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1.5 taon. Dito po, kapatid, papaano nagbibigay ng pagpapatibay loob o kalakao, encouragement ang Panginoon sa mga tapat niyang lingkod na sumusunod at tinutupad ang kanilang mataas na panawagan. Ang Panginoon po ay ini-encourage si Paul sa pamamagitan ng kanyang pangako. Dito po sa 9:11, ito po yung tinutukoy po dito. The Lord encourages Paul with His promises. At nung siya po ay nasa Corinto, kapatid, hindi na malaya ni Paul na nang siya dumating doon. Kahit naisip niya nag-iisa. Pero sa totoo lang, hindi siya nag-iisa. Sinabi ng Diyos na nangako ang Diyos na kahit nag-iisa siya doon, hindi naman talaga siya nag-iisa. Hindi lang kasama ang Panginoon sa kanyang pagmimisyon, kundi meron ding mga tagasunod ang Panginoong Jesucristo na linagay doon sa lugar ng Corinto. Bagamat siya'y nag-iisa, kahit naiisip niyang nag-iisa, pero hindi naman talaga siya nag-iisa. Ito rin ang dahilan kung bakit si Pablo ay nangihina. Meron ding nararamdamang takot sa kanyang paglilingkod nung siya ay nasa Corinto. At nag-iisa siya. Subalit, ng oras ding yun, sabi nga ng verse 9 and 10 na binasa natin, kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay nangusap sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. Tingnan nyo naman po yung pangako na ibinitawan ng Panginoong Jesucristo sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. Sabi niya, huwag kang matakot. Magpatuloy ka sa iyong pangangaral. Huwag kang titigil sa iyong pangangaral. Sapagkat dito ay meron akong mga itinira o mga tagasunod ditong marami. Magpatuloy ka sa pangangaral. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ka maano dito sa lugar na ito. Sabi ng Panginoon, kahit nag-iisa ka dito, kahit hindi sila naniniwala sa iyo, hindi ka maaano sa lugar na ito. Yan ang sabi ng Panginoon. Tinanggap niya yung pangakong yan sa pamamagitan ng pangitain. Di ba't napaka maawain ang Diyos sa kanyang mga lingkod? Makikita natin dito kung paano pangalagaan ng Diyos ang kanyang mga minamahal na mga tapat na lingkod. At alam ng Diyos, kapatid, kung saan at kailan ka mahina. Alam ng Diyos kung paano kanya tutulungan. At kung sabihin mo man, napapagod ka na o nag-iisa ka, ikaw na lang, kapatid, ito ay isang pagpapalakas din sa atin kung paano pinalakas ng Diyos si Pablo, ay gayon din, kapatid, ang ipinapakita sa atin dito. Sinasabi sa atin na tayo ay pangangalagaan ng Diyos. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 28, verse 20,
pagdala mo ang mabuting balita. Lo and behold, I will be with you at the end, through the ends of the world. At sabi nga po ng verse 11, nung narinig niya, itong salita ng Panginoon, ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain. Siya po ay tumigil doon sa Korinto at nangaral ng isang taon at kalahati. Isipin niyo po yun. Dahil sa kanyang narinig na pangako ng Diyos na walang mangyayari sa kanya, tumagal pa siya doon ng isang taon at kalahati, hindi katulad sa Athens. Isang buwan lang, mahigit. At dito naman kapatid sa verse 12 to 17, ano ba ang ipinangako dito ng Diyos na kanyang encouragement na ibibigay kay Pablo? Basahin po natin 12 to 17. Subalit ng si Galyo ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, hinihikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa paraang labag sa batas. Magsasalita sana si Pablo nang sabihin ni Galyo kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong humatol sa bagay na yan. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa harapan ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Galyo. Si Galyo po ay siya yung gobernador ng Achaia. At nasasakupan niya nga po itong lungsod ng Corinto. Sa paanong paraan na binibigyan ng encouragement ng Panginoong Yesus si Pablo, at gayon din pinapakita sa atin kung paano rin tayo binibigyan ng encouragement ng Diyos sa ating paglilingkod. It is by His faithfulness. Yung kanina, kapatid, sa verse 9 and 10, binibigyan si Pablo ng encouragement ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangako. At dito naman, sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa verse 12:7. Paano nangyari yung pangitain na nagsasaad ng pangako ng Panginoong Kristo kay Apostol Pablo na magpatuloy siyang mangaral, huwag siyang hihinto, at anuman ang pangangaral niya sa lungsod ng Corinto, hindi siya maano, sapagkat ang Diyos ay maraming tagasunod, sabi niya dito sa lugar ng Corinto. Ngayon, kapatid, paano nangyari yung pangako? Pansinin natin po sa verse 17. Tingnan niyo po. Sabi po sa verse 14, simulan natin sa 12, na dumating nga itong mga Hudyo na nagsama-sama para akusahan ng kasinungalingan, paratangan ng mga maling akusasyon. Si Pablo, dinala si Pablo ng mga Hudyong ito sa harapan, sa hukuman po ni Claudio. Ngunit, nung pagdala nila, pinaratangan nga nila si Pablo sa harapan ni Claudio, nung magsasalita na si Pablo, ay hindi na nakapagsalita dahil tinigil na. Agad naman nagsalita. Sabi ni Galyo, kung ang usapang ito ay paglabag sa kautusan o sa batas, ay harapin, makatwiran na dinggin ko kayo. Ngunit ang usapang ito ay
tungkol lang sa pangalan at sa inyong kautusan ng mga Hudyo. Ay kayo na lang lumutas dito. sabi ni Galyo, hindi niya na. Hindi na nilitis, tinapos na ni gobernador gobernador Galyo yung kanya itong usapin na iniharap ng mga Hudyo, mga paratang laban kay Pablo. Kaya kapatid, dito makita natin yung pangako ng Diyos, hindi ka maano dito. Kung umuo dito si Galyo, malamang bugbog dito si Apostol Pablo, pero sabi ni Gobernador Galyo, hindi makatwirang pakinggan ko yan dahil usapan niyo yan eh. Usapang reliyon yan eh. Sabi ni Gobernador Galyo, kayo nang mag-ayos ng inyong mga kaso, kayo nang mag-ayos ng inyong mga usapin na yan. Dito, mga minamahal ko mga kapatid, when God makes a promise, He doesn't need the help for it to come to pass. Hindi niya kailangan, kapatid, ng tulong ng tao para maisakatuparan niya yung kanyang ipinangako. Sinasabi po ng mga historians na nang pakawalan ni Galyo, ni Gobernador Galyo, si Pablo, na wala man lang binanggit kahit isang salita. Ito pong ginawa ni Gobernador Galyo na pinakawalan si Pablo. Umalat po ito sa buong rehiyon. At hindi lamang kumalat, ngunit merong sabi-sabi, kapatid, nagkausap-usap yung mga tao dito sa rehiyon na sinasabi na pinagsangga ni Jesus si Pablo laban sa mga Hudyong nagnanais na siya ay bugbugin, pahirapan, litis, ipakulong. At itong konklusyon, itong sinarang usapan ni Gobernador Galyo ay isang tagumpay sa iglesia sa Gresya na ang mabuting balita o ang ebanghelyo ay nagtagumpay po sa Korinto. At si Pablo po, kapatid, ay lalong lumakas ang loob, pinalakas ng Diyos ang loob ni Pablo sa pangyayaring ito. Kaya nga po siya tumagal eh. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Hindi ka maano dito. At nangyari nga, pinakita ng Diyos, yung pangako niya, nagkaroon ng katuparan, hindi man lang siya nagalusan. At sabi nga ng Panginoon, ay marami akong tagusunod dito. Governor Galyo is one of the disguised follower of Jesus Christ. Ito po ay disguised blessing. Kung mapapansin nyo, bagamat siya ay Romano, siya ay gobernador na namumuno na may katungkulan na itinalaga ng Romano para lumitis dito sa usapin ng mga Hudyo at nasasakupan niya. Ito ay isa rin sa mga itinalaga ng Diyos as a disguised blessing for Apostle Paul. At yan po, kapatid, ang pagbibigay lakas ng Diyos sa ating mga Kristiyano na tapat na ibinabahagi ang Ebanghelyo. I-share ang Panginoong Hesukristo sa kanyang kapwa. Marahil, kapatid, ikaw ay nakikinig ngayon at pinanghihinaan ng loob o ikaw ay napapagod na. Lakasan mo ang iyong loob. Kung papaano ito ang pinagugutan ni Pablo para magkaroon siya ng lakas ng loob na magpatuloy, na matapat, na magturo't mangaral tungkol kay Jesus. Ito rin, kapatid, ang parehong pagkukunan natin. Pagkukunan mo ng kalakasan ng loob. Amen?
At ano ba yung pinagkunan ni Pablo at binigay ng Diyos sa kanya para pampalakas ng loob? Ang Diyos, kapatid, ay nagtabi sa kanya ng mga Christian companion, mga faithful followers din ng Panginoon, para maging katuwang niya sa paglilingkod. Kahit siya ay nag-iisa doon sa pag-mission, ay binigyan siya ng kasama. Mag-asawa, kapatid, na nagbigay ng tirahan sa kanya, nagbigay, kapatid, ng trabaho sa kanya rin, dahil ayaw niyang maging pabigat, kapatid, sa ibang mga kapatid sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya siya ay naging tent maker din. At tulad nila, Aquila at ni Priscilla. Aquila at Priscilla ay naging habang buhay na kaibigan at kasama sa Ebanghelyo, sa pagmiministeryo ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Ang sarap niyan, kapatid. Ano pa yung mapagkukunan mo ang salita ng Panginoon? God's words. The Word of God is full of encouragement, full of strength, hope na mapaghuhugutan po natin. Kaya, andyan ang salita ng Panginoon. Huwag mong kakaligtaan na basahin ito. Yan ang paghuhugutan mo. Romans chapter 15 verse 4 sabi, ang mga kasulatan ay nasulat na nung una pa man para sa ngayon na sino man ang bumasa ay magkaroon ng kalakasan, encouragement at pag-asa. At number 3, kapatid, na pagpapatibay ng loob, yung nagliligtas ang Diyos. Akala mo walang naniniwala sa iyo. Pero ang Diyos, meron siyang mga inililigtas na itatabi naman sa iyo. Tingnan niyo po yung ating pinag-aralan kahapon, kapatid. Isipin niyo, hindi siya pinaniwalaan sa sinagoga. Tapos merong isang hintil na naniwala sa kanya. Nakatabi lang ang bahay ng sinagoga at doon nagkaroon ng prayer meeting sa bahay ni Titius Justus. At yung prayer meeting na yun, kapatid, ay simula na kung saan yung mga hintil at ibang mga Hudyong naniwala, kapatid, ay nagtitipon-tipon doon. Kasama pa yung leader ng sinagoga na si Crispus, pati na yung kanyang pamilya. Si Crispus po, pag nagba-Bible study na doon, nagpe-prayer meeting na doon sa bahay ni Titius Justus, pumupunta po. Siya po ay pinuno ng sinagoga. Amen. At gano'n magpalakas si Lord. Siya ay huhugot ng mga taong iniligtas niya at itatabi niya. Kung wala kang mapangaralang lugar, may magbibigay ng lugar. Tayo, kapatid, sa ilalim po ng ministeryo yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, hindi tayo nawawalan ng lugar, ng bubong na pagtitipunan natin. Maraming mga kapatiran ang nagpipresenta na ang kanilang mga tahanan, bagamat maliit man, ito ay ipinipresenta nila na magkaroon ng gawain, Bible study doon. At ilang beses na rin tayo, kapatid, na merong nagpagamit, merong mga pinuno ng barangay o barangay captain na nagbigay sa atin ng lugar ng barangay para tayo ay magkaroon ng lugar na pagtitipunan natin. Yan po ay napakagandang kalakasan bagamat tayo ay walang sariling istruktura na matatawag po natin na simbahan. Pero ang laki ng bubong natin. Ang bubong natin, langit. Andyan. Marami tayong mga bubong na available na inihanda ng Diyos. Mga kapatiran na nagpipresenta na magkaroon ng pagtitipon sa kanilang tahanan. At susunod na pag-aaral natin, makikita natin, kapatid, yung transition
from synagogue to church, to house church. Hindi na to. Hindi na sinagoga, kundi makikita natin dito na magsisimula yung tinatawag nating house church. Sa susunod na ating pagtalakay dito sa chapter 18. At pang-apat, kapatid, ang Panginoon ay makita natin kung paano tayo inaalagaan. Kung paano inalagaan si Pablo, ay makita natin, sabi ng Diyos, magkalala. Hindi ka maano dito. Pag sinabi ng Diyos, kapatid. And this is my experience. Charged to my experience in all my missions. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kapatid. Naranasan ko po ito. May mga tao talagang nagbabalak ng masama sa mga lingkod ng Diyos. Yet, tumatagal sila sa lugar na yon sa pagmimisyon nila dahil sila ay iniingatan ng Diyos. Hindi sila naano. Ang lingkod niyong ito, maraming pagbabanta rin na naranasan. Naranasan ko na ako ay ipapahiya. Naranasan ko na ako pinagbantaang papatayin. Ngunit tumagal ako sa misyon nang wala namang galos. Amen. Yan ang pag-iingat. At pag sinabi naman ng Diyos yun, nangyayari yun. Amen. Hindi naman ibig sabihin na pag naglingkod ka, hindi ka rin dadanas ng mga katulad ng dinanas ni Pablo. Si Pablo nabugbog din. Amen. At mayroong mga pagkakataong ganyan. Pero pinapakita lang sa atin ng Diyos ang kanyang pag-iingat din. Nabugbog nga, buhay pa rin naman. May lakas pa rin naman na mangaral ng salita ng Diyos. Lastly, kapatid, always remember the promises of the Lord will be kept. Kapatid. Ang kanyang pangako ay kanyang iingatan. Tutuparin niya po. Tapat ang Diyos. Ang kanyang ipinangako ay kanyang lubos na tutuparin. Siya ay may kapangyarihan na gawin ang kanyang ipinangako. Amen. Sa mga oras na mga ito, kapatid, ito po yung sikreto. Sikreto na kung saan isang buhay pagbabago ang iyong mararanasan. Ito yung mga sikreto na pag natutunan mo itong sikreto ng pagsunod sa Panginoon, at ito yung encouragement ng iyong mga nararanasan sa buhay. Ito yung maghihiwalay sa mga tagasunod at sa mga taganood. This will separate the true followers or faithful servants of the Lord from the spectator. Yung mga tagatingin lang, taganood lang, walang tagaupo, na sinasabi ni Father Archie, tagabutas ng bangko. Pero tayo ngayon, kapatid, binibigyan tayo ng kalakasan ng loob, na pag ikaw ay pumayo, hindi mo man nakikita ang linaw sa iyong harapan na mangyayari. Pero once you made that step of faith, God will reveal His will, His plans, and you will experience His power, His grace, every step you make in faith. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Ama namin Diyos, sa aming paglilingkod, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong ito. At higit, muli ang aming pagpapasalamat na sa iyong pagtawag
Ikaw ay laging tapat, O Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong pangako na ipinagkaloob po sa amin na kami po ay iyong sasamahan sa aming paglilingkod hanggang sa dulo ng daigdig. Na ang ng aming paglilingkod, paghahatid ng iyong mabuting balita, ng iyong salita, ito ay kukumpirmahin mo, Panginoon. Kukumpirmahin mo ito. Hindi ito masasayang. Magkakaroon ito ng bunga. Magkakaroon ito ng buhay. Magtatayo ka ng mga taong ililigtas mo. Itatabi mo sa amin, sa aming paglilingkod, bilang patunay na kami po ay hindi mo pinapabayaan, hindi kami nag-iisa. Kami po ay iyong iniingatan. Sa pagpapalakas na ito, nawa makita ng aking mga kapatid ang kabutihan mo na laging sumasama sa kanila. Pagpalain mo po ang mga tapat mong lingkod na ito sa anumang mga aspeto ng kanilang mga buhay na pangangailangan nila, katagpuin mo po. Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot na anuman ang kanilang mga pisikal na kahinaan, ikaw ang magpapagaling. Gayon din po, ikaw ang mabuting pastor na hindi magkukulang ang aking mga kapatid na ito. Sa kanilang paglilingkod, ang provision mo ay magiging sapat. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa laging nakatune in ng mga kapatid kong ito. Idagdag mo sa kanila ang kanilang mga pangangailangan araw-araw, O Diyos. Thank you po na tinugon mo na ang kanilang mga panalangin na itinataas. Itinataas ko rin po ang aking pinsan na si Potpot Criswell, O Lord. Inihiling ko po ang iyong biyaya, ang iyong grasya. Lord, tulungan mo siya sa kanyang dinadaanan ngayon. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Hindi lamang ang kanyang katawan, kundi higit makilala kanya pa ng lubusan. Gamitin mo ang pagkakataong ito na madakila ka, O Diyos. Dakilain mo ang iyong pangalan. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At muli mga minamahal ko mga kapatid, kayo po ay aking inaanyahan sa araw ng bukas, alas 7, ito pa rin ang inyong lingkod sa Panginoon na makakasama nyo loobin ng Panginoon. Salamat, Ate Nobi. Salamat, Ate Sister Renaline. Ayan, Ate Marita na nakasama namin sa gabing ito. Sa inyong mga kapatid, bukas din pala, inyong mapapakinggan si Ate Nix alas 5 po ng umaga. At today is Thursday at malapit na pala si Kuya Dong. At isama na rin natin kapatid sa ating mga panalangin sila Kuya Rodel at si Kuya Fred. Ito mga kapatid natin na masisipag na nangangaral kalakasan at kalusugan ng kanilang pangangatawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At sabi ni Kuya Nonoy, God bless. Sabi ni Ate Mary Ann, thank you. At sino pa? Si Ate EJ, praise you Jesus. Sabi ni Ate Cherry, amen. Sabi ni Kuya Efren, amen din. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, see you tomorrow. God's willing. God bless po sa inyong lahat.